napaka-perfect ng time na ito na ipinagkaloob sa amin ng oras para ang aming panauhin dito ay makarating. Kahit marami akong guests sa aming resort, basta ang ano ko, nandito, panauhin ito. Itong panauhin ito ang nagbibigay sa akin ng maraming biyaya at maraming guest yan. Ako si Doktora Julieta Axelan Mendoza. So dito sa amin sa Puerto Galera, ako'y kilala sa Doktora Oyet or Doktora Juliet. And then, uh, dentist ako in profession, 13 years ako sa practice. And then since nagkaroon ako ng sakit, so quit muna ako sa pagiging dentista. And then ngayon, nag-iintindi na ako ng aming resort. And then dito yung lugar kong sinilangan mismo dito sa lugar na ito. So ang Birhen ng Antipolo ay maliit pa lang ako ay nakikilala ko na ito sa aking mga inay. Ang mga inay ko noon, apostolado ng panalangin, marami sila, grupo yung matatanda, ay lahat sila ay nagpupuntahan, laging nagpupunta sa Birhen ng Antipolo. Kaya yung ngayon na naririnig ko, Birhen ng Antipolo, ito yung laging pinupuntahan ng inay ko at ng kanyang mga kasamahan, mga pinsan, kamag-anak sa Antipolo. Hindi sila pumupunta ng Manila nang hindi pupunta ng Birhen ng Antipolo at laging target nila Birhen ng Antipolo lagi. So, ngayon, since na ako ay nawala ng inay ko, na totoo ako kay Father Wilmer, then inano niya sa akin ang Birhen ng Antipolo na dadalhin. And then yung 2019, I think yan ay dinala din sa kanya, ang Birhen ng Antipolo sa kanya. And then yung hindi ko naman sa ayoko sabihin, ako yung nagbigay ng banda sa pagdadala ng Birhen ng Antipolo sa kanyang parokya, hindi ko yung sinabi sa kanya. And then ngayon, nung sabi niya sa akin, dadalhin niya ang Birhen ng Antipolo rito, parang, oops. Sabi ko, yun siguro ang na gusto rin ng Birhen ng Antipolo na puntahan ako, bisitahin din ako dito sa aming bayan, not only myself, ng aking pamilya, kundi ang buong community. So sa pagdadala dito ng Birhen ng Antipolo, ngayon pa lang, ito lang, yung kanyang dasal, ngayon ko lang na nakikita. Pero alam ko talaga ang Birhen ng Antipolo ay Birhen sa Paglalayagiyaan. And also the Mother Mary, sa pagkakilala ko talaga ay sa mga Birhen, maraming title, pero isa pa rin ang Birhen, ang Mama Mary. Lalo akong lumalalim sa kilala ko sa maraming title ni Mother Mary. Lalo akong lumalalim ang aking paglapit kay Mother Mary at lalong dumadami pa, nagkakanalo ako na encourage sa mga tao na magdasal kayo ng Santo Rosario at basahin ang debosyon sa Birhen ng Antipolo. And then, ang masasabi ko lang talaga dito, lalo na itong mga batang ito, nung kayo ay dumating dito sa Balatero Port, ang pinagmasdan ko ay mga bata. Kakonti ang matanda. Pero sabi ko, ito mga batang ito, ang magandang hasikan, na makita nila kung papaano ang pagsundo, pag dumadating ang isang panauhin, ay ang term na panauhin ay napakaganda ginamit ko kasi it's parang high award kaysa bisita. Pag sinabing panauhin, wow, maganda, iba. Kaya sabi ko, ito yung ating panauhin, ang aming panauhin na ating puntahan. So, yung mga batang yun na nakikita-kita nila na dadating din at nandito ngayong dasalan na yun ay pamimigay sa mga bata. At least, mataniman sila kung ano talaga ang pamimintuho sa mahal na Birhen ng Antipolo at idiretso rin ang pagsisanto Rosario. So, before pa lang dumating dito ang Birhen ng Antipolo, sa totoo lang, ako ay talagang napaka-negative. Why negative lagi ako sa financial? Kasi laging ang mga kinikater ko ay gobyerno, napaka-late nila magbayad. And then sabi ko, dadating ang Birhen ng Antipolo. And then dami kong nakaset na guest din. Nakatingin ako, paano ito? So, na-surprise ako talaga. 1 week before, binigyan niya ako na lahat ng mga gastusin. Gastusin sa mga guests at sa lahat ng mga gastusin. Umaapaw pa. Ika nga ay labis-labis. At kaya ako ay talagang umapaw din ang tuwa kasi naging case ako yung assistant priest para sa pagdalo
ng Birhen ng Antipolo. Yung sabi nga ni Father, 3 beses na ito na ina-attempt na namin na dadalhin dito, pero hindi pa namin madala. Walang schedule, gayon, pero yung slot na iyon ay naipagkaloob. Tama naman in God's time at the unperfect time. So, napaka-perfect ng time na ito na ipinagkaloob sa amin ng oras para ang aming panauhin dito ay makarating. Kahit marami akong guests sa aming resort, basta ang ano ko, nandito, panauhin ito. Itong panauhin ito ang nagbibigay sa akin ng maraming biyaya at maraming guest yan. So, whatever na nangyayari sa akin, ito lagi ay tulong ng mahal na Birhen sa akin. At before pa lang, nung ako ay nagkasakit, ako'y malapit kay Jesus. Pero hindi ako nagdadasal ng Santo Rosario. But siyempre, I believe and to Mother Mary, siya ang Mother of God. Pero hindi ako ganun sobrang dikit sa kanya. Nung nagkasakit ako sa kanya, laging Mother Mary ang napupuntahan ko. Our Lady of Lourdes, Birhen ng Antipolo, napuntahan ko rin yan. And then, basta laging Mother Mary ang napupuntahan ko. Black Madonna sa Switzerland. So, kaya sabi ko, napaka-iba ng buhay pag ikaw ay connected lagi kay Mother Mary. Kaya ako natutuwa sa mga homily na talagang, pag inayakan mo si Mother Mary at ikaw ay humingi ng tulong, hindi maaring hindi niya ipagkakalob. Lalo na ito ay hindi sa kapakanan ko, kundi sa kapakanan ng nakararami. Ang gusto kong sabihin sa kanya talaga ay, of course, una, health ko. Without good health, hindi ko ma-spread ang nais niya. Good health and also, kung may good health, I can have wealth, makakapagtrabaho ako, at yung whatever na income din, at meron pa rin yun, nakabahagi ang mga tao. And also, tulungan ako sa lahat na pag-aakay sa mga tao na dalhin ang mga tao sa Panginoong Jesucristo. At ilapit din ang mga tao. Kasi hindi pwedeng maghiwalay. Mother Mary, ang Birhen ng Antipolo, and then Jesus. Hindi pwedeng hiwalay yan eh. Talagang laging magkaugnay ang mag-ina. Kung ikaw ay very close to Jesus, ay close sa ina, close ka rin talaga sa kanyang anak. So ang hinihiling ko sa kanya ay tulungan pa rin kami dito sa lugar na ito kung ano ang nais niya na masunod ang kalooban ng kanyang bugtong na anak. Ako ay kanyang samahan. At also ang aking anak, ang aming pamilya, kami tatlo. Ayan, tatlo kami. Ay nawa naman ay talagang kung ano yung nasa puso ko ay talagang maging kaisa ko talaga na maging attached talaga rin sila. Yung anak ko okay lang, pero yung asawa ko syempre may kulang pa rin siya sa pagdidebosyon, pagdadasal ng Santo Rosario. Santo Rosario is my weapon talaga po. So muli maraming salamat sa pag-uunlak ninyo para dalhin dito ang Birhen ng Antipolo at nawa sa patubayan pa kayo na sa inyong mga pupuntahan at lalo parang through the prayers natin kay Mother Mary ay mailapit ang lalo ng mga bata na mailapit natin sa Panginoon. Si Mother Mary ay nag-aakay para ilapit ang marami sa kanyang anak. Muli, ako si Dr. Julieta Axalan Mendoza, deboto ng Birhen ng Antipolo, at ito ang aking kwento, Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano naman ang iyong kwento?